Ang kulit mo, wala akong panahon sa'yo. Alam mo ba na pumunta siya sa bahay para humingi ng sorry sa akin kagabi? Paano na to? Hindi ko na talaga kayang magsinungaling sa kanya. Anong balak mong gawin ngayon? Sasabihin ko na lahat sa kanya. I-explain ko sa kanya. Iyon ang gagawin ko. Yung tanong ko, anong plano mo sa mga auntie mo? Paano kung sabihin ni Rusgar sa kanila ang totoo? Anong mangyayari? Girl, kanina lang pumunta dito sa office si Jalal. Lalabas ang katotohanan kung hindi ko sasabihin. Kung malalaman niya, mas mabuti kung galing sa akin. I'm sure magagalit siya. Alam ko. I know he's going to hate me. Pero, hindi ko na kaya magsinungaling kay Bora. Kakausapin ko siya bukas. Beshi, hindi tayo nagkakaintindihan. Si Auntie Nergis ang tinutukoy ko. Ikaw lagi kang nakafocus kay Mr. Bora. Umayos ka nga, Celine. Anong gagawin ko? Napapaligiran na ako. Oras na para itaas ko na ang puting bandera. Matuluyan ng sumuko. Sa kapalaran ko. Wala na akong ibang solusyon. Tamam. Good luck, Beshi. Love kita. Ipakita mo sa kanila kung sino ka talaga, okay? Okay. Bahala na kung anong mangyari, ha? Zaffer, dear. Please, wag ka umalis. Ano ka ba? Dear, may aayusin lang ako sa labas. Uuwi ako sa gabi. Bakit ba? Wag mo muna akong iwan dito mag-isa. Kung ayaw mong maiwan, lumabas ka rin. Mamasyal ka. Mag-enjoy ka sa labas. Mag-shopping ka kung gusto mo. Walang pipigil. Tingnan mo, masaya naman si Elif, oh. O sige, mabuti pa nga. Miss Yasmin, Mrs. Nergis, may aasikasuhin lang ako sa labas. Magkita-kita na lang tayo mamayang Huwag gabi niyo po sa kaming hapunan. intindihin. Mag-ingat po kayo. Salamat. O siya, ituring nyo na rin parang bahay niyo ang bahay ko. Salamat. Sobra na, Zaffer. Sobra na. Magkita na lang ulit tayo mamaya, ha? Mauna na rin ako. Bye. See you later. Uy! Yasemin, ikaw muna ang makipaglaro kay Elif. Pagod na si Aslan ko eh. Kailangan ko muna siyang alagaan. Abla? Dali na. Huwag mo kong pilitin na ulitin yung sinabi ko. Ay, naku, pambihira. Ay, ikaw talaga. Sige, tayo naman na maglaro, Elif. Saan po tayo pupunta? Mamitas tayo ng mga bulaklak. Tara na. Ano? Sumama ka sa akin. Nergis, pero gusto ko pang maglaro kahit sandali Tingnan mo, lang. pawis na pawis ka na. Magkakasakit ka niyan. Sige ka. Pero hindi pa naman gumagabi. Gusto ko pang maglaro. Aaliwin kita. Halika na. Mas masaya ang gagawin natin. Mr. Bora, Where were you? nagkape. Nagtimpla lang. Coffee lang. I see. Galing dito yung officer from the immigration office. He's so tugches. I mean, you sinulat mo and he likes it. Inaya ko sana siya mag-coffee para sana mapag-usapan pa namin yun. But he said he was busy. Oh. Papakilala kita pagbalik niya. Gusto ko yan, Mr. Bora. Partner din naman ako ng company. Dagdag connection din yon. Anyway, naayos ko na nga pala yung reservation ninyo ni Miss Tugje sa Arrow of Eros. Pwede na kayo mag-check-in mamayang gabi. I'm not going with Tugche. Sinong kasama nyo? Who else? Ikaw. Isasama mo ko? Yvette, ikaw? Something wrong with that? Wala naman. Wala naman akong gagawin mamaya. Paano si Miss Tugje? Miss Tugche. Tugche, if I know her. Sasama niya si Rusgar. Si Rusgar. Si Rusgar. Baka makatulong si Vildan. Naayusin ang relasyon nila. Hindi mo na rin poproblemahin yung lasinggerong si Rusgar. Tama, Evet. May point ka. Pero tinawag mo siyang scammer at manloloko. Paano niya ayusin yung dalawa? Hindi si Vildan. If we do it together, maayos natin yan. Mag-prepare na tayo, Ada. We can say that we're going to a business trip for 2 days, okay? Yeah, okay. Tamam. Come on. Go change your reservation. Tamam. Will do.
Ang batang yun ang nagpapasaya sa bahay na ito. Oo, tama ka. Sobrang nakakapagod pero gusto ko pa sana makipaglaro sa kanya, Nergis. Hindi ka pa ba pagod? Pagod? Tara, mamasahihin kita kung gusto mo. Talaga? Oo. Mamasahihin kong asawa ko para ma-relax siya dahil alam kong napagod siya sa pakikipaglaro. Dumapa ka dito, honey. Nergis, gusto ko madiin dito sa balikat. Didiinan ko para guminhawa din ang pakiramdam mo. Relax ka lang, honey. Oo. Aayusin ko yung paghagod sa likod mo. Papapawi lahat ng pagod mo. Diyan, honey. May maliit na leyon sa disyerto siya'y naglalaro. May maliit na leyon sa disyerto siya'y naglalaro. Malusog at bibo, walang ibang makakapantay. Ang leyon ay nakatagpo ng kaligayahan sa gitna ng disyerto. Ang asawa niya ay si Nergis. Mahal na mahal niya ito ng buong puso. Aslan, nakatulog ka na. Ay, naku, ang galing mo, Nergis. Siyempre, makakatulog yan. Kantahan mo ba naman ang lalabay eh? Bakit di mo naisip yun? Evet, nagkaroon lang ng misunderstanding. Imbis na Tugche Dickman, si Ada Toso na. Evet, tamam. Salamat. We'll see you later. Goodbye. May pupuntahan ka. Oo, Mr. Bora, lalabas lang ako sandali. Dahil kailangan kong bumili ng dadalhin para sa camp. Para sa camp? I see. Pwede ba ibili mo ako ng kape? Okay, sure. Let's use our privileges. What privileges? I'm a privileged person, Ada. Discount. Ang daming discount. Hindi ako makapaniwala, Mr. Bora. May privilege ka pala sa concert tickets ng paborito kong band dito. Mr. Bora, pwede ba akong makinabang ng konti sa privilege mo? Pambili lang ng ticket? Please naman, kahit yun lang. Coffee, Ada. I'm sending you the code now. Okay? Coffee. Come on. Tamam. Di ba kasama mo si Bora? Ano nangyari? Nag-decide kami na sabay-sabay na pumunta para di maka-attract ng attention. Sasama ka ba? Tamam, wala namang problema sa akin. Sino kasama niya? Si Ada. Kasi engaged tayo, hindi niya ako pwedeng samahan, kaya kailangan niyang isama si Ada. Si Ada, ha? Huh. Nice. May tatanong lang ako, hindi ba masyadong nagiging close si Ada at Bora? O ako lang ba ang nakakakita ng pagbabago nila sa isa't isa? Tingin mo. Rusgar, tandaan mo, personal assistant din niya si Ada. Hindi na bago ang maging close sila. So normal lang na pumunta siya sa bahay ni Ada? Para mag-sorry siya sa pagkakamali niya. Sa bahay ni Ada? Oo, Di ba nagsistay si Ada kila Bora? umuwi siya kagabi. Paano mo naman nalaman na umuwi siya? Kahapon tinawagan ako ni Ada. Pinagbibintangan pa ako na partners in crime daw tayo. Ewan ko, pero sa tingin ko lang, medyo weird lang na pumunta ang boss sa bahay ng personal assistant niya para mag-sorry. Ano sa tingin mo? Tama ka. Lagi naman. Anak, ano na naman ba itong business trip na to? Anong ibig niyo sabihin dun? Business to. Wala po kayong magagawa. Alam ko, pero bakit kasama mo si Ada? Kasi assistant ko po siya, Anne. Bakit hindi mo kasama si Tugche? Hindi naman po siya yung assistant ko, Anne. I know. Please. Kaya lang... Please, no more buts, Anne. This is a business trip and I'm taking my assistant with me, okay? Wala nang tanong, let's get done with this. Okay. Let me hug you. Oh, my baby. Mamimiss mo ako? Tamam. Sige. My beloved Anne, let me kiss you. See you soon, ha? Bye-bye.
Magpaliwanag ka, sasama ka sa business trip ni Bora? Kailangan mong bumalik kay Ruskar. Siyang lalaking bagay sa'yo. Yun lang ang sinasabi ko. Pero gigil na gigil ka kay Ruskar. Ha? Sabi mo atakihin mo siya. Hindi ko dinedenay yon. Pero alam ko na siya ang first love mo. Ang gusto ko lang naman, maging masaya ka. Auntie, listen. I would rather choose my dignity than to be happy without it. Yung kahit na umiyak ako, kaya ko pa rin harapin ang sarili ko sa salamin. Gusto kong tumayo sa sarili kong paa no matter how many times I fall. Yung tipong masasabi ko sa sarili ko, go girl, kaya mo yan. Anong gagawin mo? Aaminin ko na ang totoo tungkol kay Ruskar sa lahat. Siyang first love mo? Kasama na po yun. Ada, makinig ka sa akin. Gusto ni Abla na umuwi na tayo. Wag! Hindi pwede! I mean, hindi ngayon, Auntie. Ano? Nasa bahay si Ruskar eh. Kasi dumating yung pamilya ng housemate niya. Kaya dun muna siya sa bahay habang nandito tayo. So kay Tugshe binigay yung singseng, tapos kapag ipit siya sa'yo siya tumitira, ganun ba yon ha? Opo. Tapos sinasabi niyo para sa akin siya. Hindi ko na kasi alam ang dapat kong sabihin sa'yo. Kahit anong isipin ko, wala namang nagbabago. Litong-lito ko kung anong dapat gawin. Ano bang magandang solusyon? Gusto ko lang naman maging masaya ka. Ayoko lang na matulad ka sa amin, kaya nag-iisip ako paano mababago ang kapalaran mo. Pero ang tanging paraan para mangyari yun ay si Ruskar. Ano pa ba? Hindi yun yung tama. Hindi. Ay, oo nga pala. Ada, nakahanap na ng paraan si Abla. Paraan para saan? Baby operation. Ha? Kaya Baka masaktan lang siya. Alam ko, sinabi ko na rin yun sa kanya, ayaw niyang makinig. Sabi ko sa kanya na masasaktan lang ulit siya. Saan niya nakuha yung idea na yan pagkatapos lahat ng miscarriage niya? Nadi-disappoint lang siya ulit. Problema pa rin yan. Buntis man siya o hindi. May blood sugar siya tapos whoop! Tataas bigla. Ayun, iyak na naman. Naku, wag naman. Huwag talaga. Ay, Wag sana. Ano ba yung sinasabi mukhang mo? busy kayo dyan ha. Anong ginagawa niyo? Yasemin, Ha? simulan mo na ang mag-empake ng gamit mo. Ay, Uuwi na hindi tayo. pwede. Bakit hindi pwede? Ay, hindi pa nasasabi sa'yo ni Ada. Ayaw niya kasing magalit ka. Ano? Naalala mo, umuwi siya ng isang araw? Oh! Hating gabi na bumalik. Oh! Kasi puro daw insekto yung bahay. Ano yung pinagsasasabi mo, Yasemin? Ipis, maraming ipis sa buong bahay. Okay naman, di mag-spray tayo para mawala. Ginawa na ni Ada. Nakapag-spray siya. Maghintay daw tayo ng 2 araw, pati bintana at pinto, sarado lahat kaya di tayo makakapasok. Buti naman. Hayaan na lang muna natin. 2 araw lang naman eh. Ay, naiisip ko palang nangangati na ako. Mr. Bora, pwede ba tayong dumaan sa bahay? Konti lang kasi yung gamit ko kaya kailangan ko pa kumuha sa bahay. Sige, dadaan tayo sa inyo. Pero wag mo akong tawagin Mr. sa camp, ha? Bakit naman? Magjowa tayo na kailangan ayusin ang relasyon natin. Don't forget. Oo nga pala. Weird kung Bora lang tawag ko sa inyo. Kasi nasanay na talaga ako sa Mr. Bora. Kahit na, masanay ka na rin. Tamam, Bora. Mr. Ngayon pala, Mr. Bora. Bora sa camp. Oo, sa camp lang. Huwag tayo magpapahuli sa kanila. Okay? Sige nga, parinig. Bora. Good. That sounds nice. Ay, napaka-weird talaga pakinggan. Ay, Bora. Tama ba? Bora. Tama. Nasa baba si Bora. Ang kakaalis ka lang pag wala na ako, naintindihan mo? Bora? Ano nangyari sa mister mo? We're pretending we're in a relationship. May plano kami. Bakit ko ba kasi kailangan i-explain sa'yo?